Anyway ho, mga bossing, dahil eto na nga po, naumpisahan na natin. Ano? Naumpisahan na natin, mga bossing. O, sa mga diskaya, eto na ho, mga kababayan. Alam nyo ba, yung pinangalanan, isa sa pinangalanan ng mga diskaya, mga bossing, eto, anak ng tokwa. Wala naman pala na proyekto siya, na naging proyekto o ang gumawa ay mga diskaya. Di ba? O, lakihan ko ha, para mabasa ko, wala ko salamin eh. O, ayan po. Roger Aure Ternida, o, ipinakita ni Congressman, o, Vargas, ang katunayan mula sa DPWH na wala kahit isang proyekto ang alinman sa siyam na kumpanya na pag-aari ng mag-asawang Diskaya. Anak ng tokwa, sabi ko sa inyo eh. Biruin nyo ha. Kaya ho ako, mga kababayan, ako, kaisa nyo ako doon sa naghahagilap ng korupsyon. Kaisa nyo ako doon sa gustong masugpo ng korupsyon. Pero hindi ho tayo uubra sa mga ganyan. Yung tipo bang idadamay mo, idadawit mo, Arjo Atayde, tatay ni Atayde, tapos si Marcy Chodora, idadamay mo lang, tapos tatanungin ka, nasaan ang katibayan mo? Wala kang maipapakita. Ledger lang. Di ba sa Kurambo? Yung ledger ho, pwede gawa-gawa mo lang yun. Eto, paano ngayon ipapaliwanag ng mga diskaya ito? Di ba? Dinamay nila, sinama nila doon sa mga pinangalanan nila. Kaso wala naman palang proyekto. Yung congressman na ang gumawa ang mga diskaya. Paano yun? Paano ho mauugnay itong congressman na ito, mga bossing, na nag-abot ng pera o inabutan ng pera ng mga diskaya? Di ba? Tapos anak ng tokwa doon sa Senado. Ang gusto nila, mga bossing, ano daw, state witness daw ho, yung mga diskaya. Ano yun? Nag-iisip pa ba kayo dyan sa Senado? Halatang-halata yung mga pagsisinungaling, nag-iisip pa ba kayo dyan sa Senado? Kaya ho ako natutuwa mga kababayan nang mapalitan po sila Napalitan nung totoong may malasakit ho at nung totoong nag-iimbestiga doon sa mga sitwasyon at wala pong iba yan kundi yung team ni Senator Panfilo Lacson ho, mga bossing. Sabi ni Ma'am Aba, stage witness. Di ba? Ayan kompleto resibo. Eto, pakita ko sa inyo yung resibo niya. DPWH. Tapos ayun, ito, yung nandirito, yung mga proyekto, tapos pati po yung mga gumawa. Di ba? Paano yan? Wala na. Tapos mga DDS, protect Diskaya at all costs. Ang kayo? Nakarinig lang kayo na puro congressman yung mga dinawit? Tuwang-tuwa na kayo? May nabibiling ledger sa National Bookstore, Mark, sabi ni Sir Ferdinand Longgalong. Sabi ni Dave Garapan, scripted po yung mga Diskaya, parang yung bumaliktad na witness ni Senador Risa. Alam na agad ni Sara Duterte ang sasabihin. Tuloy ko ha! Asa na? Ulitin ko. Ipinakita ni Congressman Vargas ang katunayan mula sa DPWH na wala kahit isang proyekto ang alinman sa siyam na kumpanya na pag-aari ng mag-asawang Diskaya sa nasasakupang Distrito 5. Kasama na rin sa ang listahan ng nakumpletong flood control project sa ilalim ng kanyang opisina. Resibo, dokumentado at autentikado. Pero kay Bato, baka hindi to authentic. No? Tingnan natin. Walang puncher Walang puncher. No, baka hindi authentic to. Para kay Bato, De La Rosa. Mga kababayan, ang idol ng mga DDS. Di ba? Sabi ni Danilo Pablo, di po ba ang tumatayong state witness ay isasauli muna ang mga ninakaw at saka sila tetestigo? Idagdag pa diyan na dapat ay hindi prime suspect. Correct, sir? So, likayan ng mga Diskaya yung sinasabi. Kasi, di ba si Miko Clavano ang may sabi noon, kung gusto nila maging state witness,
isosoli nila yung pera. Oh, dami nun. Dami nun. No? Paano yan? Wala na, lusaw na ang mga diskaya agad dito. Oh. Meron na. Ako ho, mga kababayan, simula bata ho ako, yan, sa Marikina. Tumira ho kami dyan. Hanggang ngayon naman, no, may bahay kami dyan, mga bossing. No? At sabi ko nga ho sa inyo mahal na mahal ng mga Marikenyo yung isang dinawit din ng mga diskaya, si Mayor si dating Mayor Marcy Chodoro, na ngayon po ay congressman ng Marikina. Kukwento ko lang ho sa inyo, mga kababayan. Doon po sa bayan ng Marikina, si Chodoro, papasok pa lang po yung bagyo o alam niya na paparating pa lang po yung buwan ng mga tag-ulan. Naglalakad na ho yan doon sa ilog. No? Sa Marikina River Park. Naglalakad na ho yan, mga kababayan. Bakit? Chinecheck niya na. Inaalam niya na ang kalagayan at sitwasyon nung ilog doon. Ibig sabihin, no, mga kababayan, talagang ang tinututukan niya yung baha para mawala at hindi masalanta yung mga Marikenyo. Tapos damay kila Diskaya. Tapos ano ang kanilang ebidensya? Ledger. Miski ho ako, etong papel dito sa gilid ko Pagkatapos ko na pagkatapos kong magdadaldal dito, magsasalita dito, sulatan ko Ito po yung ledger ko, yung mga nabigyan ko po. Di ba? Wala. Napaghahalataan ho sila doon sa Senado, lalo na nung panahon ni Marcoleta pa, yung nangunguna doon sa Senate Blue Ribbon Committee, na hawsyaw. Di ba? Na hawsyaw na may kinikilingan at meron lang gustong mga madiin. Sabi ni Rolando Borabo, si Marcoleta, abogado talaga. No? Yung baluktot, tinutuwid. Ay, Marcoleta. Magkagalit sa atin dyan. Noon, magsusumbong yan doon sa Net25. Sasabihin, ganito, ganyan, binabastos nila ako. Iiyak na naman yan. Jaime Marcelo Castillo, shout out sa iyo, sir. Sabi, matatakot magpahiram ibang bansa doon kasi nakita nila kung gaano kasabog taong bayan doon. Sabi ni Abigail Ong. Sabi naman ni Remigio Balondo, 81% ng Pilipino ang may tiwala kay PBBM. Majority ng mamamayang Pilipino, mga bossing, ang naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Magtatanong pa kayo? Tignan nyo nga, hindi nyo mapakampi ang mga kakamping sa inyo, mga DDS. Di ba? Hindi ho nila mapakampi. Pinuntahan pa ni Sara Duterte sa bahay, si Leni Robredo. Ano po? Wala pa din. Hindi. Dahil yung mga kakamping ko, ilan yan? Tingin ko, nung election, nasa 15 million plus na sila. Ngayon, mga kababayan, tingin ko, nasa 17 million plus na po yung mga kakamping na yan. Gustong-gusto nila na maging kaibigan, maging friend, at sumuporta sa kanila. Sorry. Kayo yata ang pinaka-isinusukan ng mga kakamping na maging kakampi. Diba?